Magandang balita para sa mga taga-Chicago. Opisyal nang pumirma si Josh Giddey ng isang 4 na taong, $100 milyong deal kasama ang Chicago Bulls. Isang malaking hakbang ito para sa koponan na patuloy na naghahanap ng stability at playmaking sa kanilang backcourt. Sa edad na 22, ipinakita ni Giddey ang kanyang halaga ngayong season matapos mag-average ng 14 na punto, 8 rebound, 7 assist at 1 steal kada laro habang tumitira ng 46% mula sa field. Malinaw na hindi lang siya scorer kundi isa ring all-around player na kayang gumawa para sa kanyang teammates. Para sa Bulls fans, malaking panalo ito dahil nahanap nila ang batang core piece na kayang tumulong magdala ng koponan sa mas mataas na level. Ang tanong ngayon, sapat ba ang $100 milyong deal para sa ganitong klase ng talento? Para sa ilan, baka mahal, pero para sa Chicago, mukhang sulit kung ibabalik nito ang winning culture sa Windy City. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba? Overpaid, underpaid, o sakto lang ang kontrata ni Giddey sa Bulls? Samantala, lumabas na rin ang totoong dahilan kung bakit hindi nag-sign si Kawhi Leonard sa Los Angeles Lakers noong 2019. Ayon sa ulat ni Bruce Arthur ng Toronto Star, ayaw daw ni Kawhi na makipaglaro kay LeBron James, kaya't hindi natuloy ang kanyang paglipat sa Purple and Gold. Matapos ang championship run ng Toronto Raptors, malaki ang pag-asa noon ng koponan na muling makuha si Kawhi, lalo't ayon sa report, nakikita niya ang Toronto bilang pinakamagandang basketball situation kumpara sa ibang options. Ngunit naging komplikado ang desisyon dahil si Jimmy Butler, na isa sa mga preferred partner ni Kawhi, ay pumirma na sa Miami Heat. Sa huli, pinili ni Leonard ang Los Angeles Clippers kaysa Lakers, kahit pa nasa sariling home state ng California ang parehong koponan. Para sa kanya, ayaw niyang maging third wheel sa sweepstakes kasama si LeBron James at Anthony Davis. Mga idol, ngayon malinaw na, ito pala ang tunay na dahilan kung bakit hindi naging katandem ni LeBron si Kawhi sa Lakers. Ano masasabi nyo, naging tama ba ang naging desisyon ni Kawhi? Samantala, may bagong ulat na lumabas tungkol kay Kevin Love kung saan inaasahang posibleng ma-buyout ng Utah Jazz ang veteranong forward sa loob ng 2 linggo. Kapag natuloy ito, malaki ang posibilidad na sumama si Love sa isang contender team at kabilang sa mga posibleng destinasyon ay ang kanyang hometown sa Los Angeles, kung saan naroon din ang kanyang matalik na kaibigan na si LeBron James. Kung mapunta si Love sa Lakers, malaking tulong ang kanyang maibibigay lalo na sa second unit. Kilala siya bilang stretch big man na may kakayahang magbigay ng spacing dahil sa kanyang 3-point shooting. Bukod dito, may championship experience na siya kaya't makakatulong sa leadership at composure ng koponan sa mga crucial moments. Dagdag pa rito, maganda rin siyang kapartner ng mga malalaking manlalaro ng Lakers dahil kaya niyang maglaro sa loob at labas ng paint na makapagbibigay ng flexibility kay coach pagdating sa rotation. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba magandang hakbang para sa Lakers kung kunin nila si Kevin Love?